Diin na to tiyo ang post mo tungkol ni kay Abante nga nagsabi sa iba-iba ang mga blessings daw. Ginahanap ko sandali. Not all blessings come from God. Sabi ni isang gago nga pastor ning si Abante. Ano ning totoong pangalan? Benny Abante. Not all blessings come from God. There are blessings that come from the devil. Bilatsing Iloy! Hindi puta! Uy, Abante, gago! Dapat kunin ka na ni Satanas mamayang gabi. Bilatsing Iloy mo kami maamunisi mo. Dapat mamatay ka mamaya, makadila ka mata mo. That is blasphemy. Blasphemy. Yan ang tawag dyan. Ano ba ang pwede mong sabihin na blessing from Satanas, biman? Kapag nagpangirido ka tapos nag-workout ang inyong kantutan, kapag ang tarugo nga ginaasam-asam mo ay may asawa pero nanalo ka pa rin dahil natsupa mo ang tarugo, blessing ang tawag dun. Kung ang isang tao Bilatsing Iloy, gusto mo mag-revenge sa kanya tapos hindi mo siya maabot-abot, until such time dumating ang panahon, putang ina, nasaksak mo siya, naka-revenge ka sa kanya, blessing yun. Paano naging blessing kung galing Bilatsing Iloy sa satanista, kay di mo sa demonyo? Gago ni sa ikaw ang pastor nga gago. Di na to man, Bilatsing Iloy, nagkamali naman ko guys. Di na to man. All blessings come from God. There are blessings that come from the devil. Ayolo, diin ka nagkatikista. All blessings come from God. There are blessings that come from the devil, particularly those blessings that come from corruption, those blessings that come from ill-gotten wealth, Hala. those blessings that come from stealing, di ba? From cheating. Not Bilatsing Iloy. Bilatsing Iloy. Inampos ko lang make-up kit ko. Nga gago ka, Abante. Nga nagambal ka nga blessings ng korupsyon. Gago-gago ni nga klase ang pagkatigulang. Uy, gago! Sa midlat. Sana kung kumidlat mamayang gabi kang magkulob. Ikaw sana maigo ang baba mo. Follow the light, gurang amoy lupa. Paano na blessings Bilatsing Iloy ang cheating? Gimbless ko ng Panginoon, gimbless ko sa Satanas. Oo, kasi yung gustong-gusto kong nalalaki na kiriduhin ko, natsupa ko talaga kanyang tarugo. Yes! This is a blessing from the devil! Amo na sa pastor, is palitan mo pangalan mo, please. Palitan mo Piste. Piste Benny Abante. Hindi ka pastor. Bilatsing Iloy mo, kulto ka. Why are you teaching people in your congregation with a bad habit? Comes from corruption, blessing. Putangin na pare. Magkano nakuha mo, Day? 500 million. Blessing ni Day. Oo, Day, nang galing to, Day, sa kay Satanas, Day. Itong, pinadala to sa akin ni Benny. Si Sir Benny. Sila ni Didilima. Sila ni Fernando. Sila sa Quadcom, lahat. Sila si Kiambaw din. Ay, nagambag-ambag sila tayo. 500 million binigyan. Ay, Allah, thank you, Satan. Allah, maraming salamat sa Satanas. Sa blessing ni Satanas kasi galing to sa nakaw, corruption. Amo na. Gago ka nga pagkapasron Bilatsing Iloy mo. Kung ako, hindi pa ako magsalang nyo, di puta ka, gapangitot ka rin. Nagapangamtot, gabili ka rin sa babaeng, di puta ka kasi demonyo ka. Ikaw ang pastor nga demonyo. Hudiyo. Nanggaling kang yudiputa ka doon sa Kalbare. Isa ka sa Bilatsing Iloy nga linyada ni Judas. Histas Barabas Abante. Saan ka nakakita ganun? Blessing to kantutin mo pa ako Kahit kabit ako blessing to tirahin mo pa ako, ayan. Puwitin mo pa ako, kahit kirida ako, blessing to Yan ang ibig mong sabihin kasi ibang klaseng blessing din ang cheating. Ano nga mga yudiputa? Ano ang tinitira nyo? Anong ginagawa nyo Bilatsing Iloy sang inyo nga shabu asiton? Ginasimpunan nyo Cutex sa Abante, daw si Buto kapanoon sumita kay MJ Kiambaw kay Kipitso. Do mga sino ang mga yudiputa sa Quadcom.
Ganito ka pala kagago ang iyong teorya. Teorya ni isang isa ka pastor, you do not deserve the prefix pastor. You should change it to Pisti because an honorable pastor and someone who is really blessed by the Holy Spirit, someone who is a prophet of God, yung totoo nga Diyos ha. Ang Diyos talaga, Jesus Christ who died on the cross to save us. Jesus na nanggaling talaga sa Galilee. Kung totoo na meron ka sang Diyos, ang bilat sing iloy mo, you should have known that ang blessing na tinatawag galing lang sa may kapal. Kapag galing sa Satanas, ang bilat sing iloy mo, kasalanan yun. Kabuisitan yun. Poison yun. Saan ka pa naman nakakita sang pastor di puta nagaw? Bakit hindi pa niya sa nag-apoy? Dapat tuwing umahawa ka, dapat sang sang Biblia, nag-aapoy ka na. He doesn't have a discerning spirit. Do you even know how to speak in tongues? Do you even memorize Our Father in Aramaic language, the language of Christ? How did you get to be a pastor, by the way? Are you an evangelist? Where did you go to school? Maano ta bibi pastor be? Hinahamon kita. Matalino-talino tayong dalawa sa Kwan Bible verses. Kasi dyan, hindi ko naman sabihin nga everything memorize ko, pero pag narinig ko, malaman ko kung ano na siya. Katulad Jeremiah 33, call on me and I will answer you. Alam ko ang mga proverbs, alam ko mga ecclesiastes na mga libro. Kapag gani itutay kantutan, huy gago nga matanda nga paludalay. Basta gani cheating, pagnanakaw, corruption, hindi na sa tinatawag na blessing ang tawag dyan, kasalanan. Imagine a pastor who claims to be a messenger or a Messiah from heaven, messenger of God, is teaching his congregation that there are two kinds of blessings apparently. Blessing from God and blessing from Satan. Blessing from Satan. Is this the kind of lesson that you really share to your congregation? Ano ang ginapakain mo sa kanila nga utras ang bilat sing iloy mo tae? Anong iniinom mo nga mumpo pag nagsabi ka, we drink the blood of Jesus? Anong iniinom mo ang bilat sing iloy ka? Ha? Ibernal? Ay wala. Alam nyo guys, sa totoo lang talaga, ang bumubuo ngayon sa administrasyon natin, mga puro na sila lahat kulto. Isa lang ng Diyos sa mga yudiputa nila si Taning. Kita mo, sasabihan niya, it's trying to convince people that there are two kinds of blessing in order for him to justify the bullshit, to justify the money that they apparently received from the Maleta. Maleta issue is actually a blessing. Only that did not come from God, and it came from Lucifer, so he's trying to justify it that it's okay to receive it because saying no to an offer after all is a crime. Or saying no to an offer is an insult. So, ginajustify mo na nabigyan kang bilat sing iloy mo ka sa pera dahil yan ay isang blessing pa rin? Ay, bilat sing iloy, animal ning gago-gago niyo. Kaya alam niyo ako, pag nagasabi ang mga tao nga uuwi ko sa Pilipinas, ma-murderer ko sa Pilipinas. Sa totoo lang. Maswisal ko, masukso ko di dinamita. Tapos, pag sukso ko sa dinamita, ko na uluksuhan ko ng bilat sing iloy ni nga tigulang. Ikaw sa lahat ang pinakayawan noon. Kuwang-kuwa mo talaga, bini, abante ang galit ko. Kasi tungkol na yan sa Panginoon eh. Imagine teaching people na may dalawang klaseng blessings. Hoy, ikaw ang ginatawag na piki, nga propita. Ano ang ambal sang Ginoo sa Revelations? From Revelations 1st to the last, beware of false prophets. Hindi tanan nga nagasalita, Diyos ko, save us, is a prophet. Hindi lahat na nagsasabi, ako ay messenger ng Panginoon. Hindi lahat na nagsasabi ng ganon ay totoo. False prophet ka, kumbaga made in China, kang bilat sing iloy mo, hindi ka authentic. Gago. Pati ang pamana sa blessings, gago nga klase sa pagkapastor, bilat sing iloy mo, saan ka pa mapatay man?
Patay huya sa mag-insulto sa Biblia kag sa kwan kapangyarihan sa Panginoon ang pinapangarap ko ngayon. Bini na sana kumataysi ka man, yung ang pagtaysi, bala sa'yo chararat nga pagtaysi, yung sagasaan ka tapos makakasan mo dire, or hindi nga makansel of datang ka. Amat-amaton sang Ginoo, sang totoo, by the power of God. Bibigyan ka talaga anong sabi sa Panginoon, time will come, you are going to see the wrath of God. Yan ang sabi sa Revelasyon, dapat sana, kung ako lang masusunod, Lord Jesus, ako po sa inyo humihiling ng isang panalangin lang. Unahin niyo po nga lagyan sang uod ang dito nga dila ni Abante. Yan ang aking pangamuyo ngayon, yawa ang Bilatsing Iloy. Made in China ka nga pastor, Bilatsing Iloy mo piki ka. Ang inyong Gcash dyan muna, ito ginahiblad, kung isang Bilatsing Iloy nga klase ng pastor, false prophet kaya. Tsura sang manyakit. So, amon isang pastor ning Bilatsing Iloy, nga daw mga manog tsupa ning tsuraya. May pastor ba lang nga nagapapicture sang ganito? Hindi kaya pastor yun di puta, kulto ka. Hudiyo. Ang iyong linyada, ikaw yung naglansang sa Panginoon kay Jesus Christ sa cross noon. May sumpa na naga-run through your DNA. Your DNA is embedded with the DNA of Judas. Ganun ka. Nag-amo pala siya, sabi sang yu di puta, ya dumanuglugos, man na doon ang gagahasa. Guys, I'm telling you, hindi matapos ang taong ito, mayroon magre-reklamo to sa kanila, sa kanya, nga ginmulis niya. Mapusta pa ko, I am gifted with discerning spirit. I could spot a fucking shit, man. Masaspot ko talaga kung isa kamanyakis, isa Bilatsing Iloy manggagahasa, isa magnanakaw. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako ma-scam eh. Kasi it takes one to know one, kaya alam ko ning iyo di puta ang ganitong, hindi naman ako yung manggahasa. Pero ang ibig kong sabihin na mga ganitong itsura ni sang Bilatsing Iloy ni, matatawag mo ni nga pastor, hindi ni sa pastor. Gago ang hindi puta, pajikasin niyo ko danay. Sino nasa si Madam Ili? Madam Ili ng baboy na Ilonggo na sa nga taga Bacolod? Share the live muna. Di kayo di puta. Pagkatapos nila balasuyop sang Bilatsing Iloy nila nga shabu nga may simpon sang may simpon sang battery. Diri nagulubaton ang mga Bilatsing Iloy nila paririyo silang lahat. Alam yung gasisyon na sila. Grabe nga sisyon nanay. Araw-araw mga wala tulog ning mga Bilatsing Iloy. Ay gabaan kang di puta ka bo. Diyos ko Lord Jesus. Tapos manita kayong mga putang ina nyo sa mga vloggers na who are opinionated. Parang walang karapatan ang mga tao nga mga manunulat katulad ni MJ Kiambaw kag ni ni Kifi. Yuta nyo eh. Masahol pa kayo sa hayop. Bilatsing Iloy, dumapatay kamo sang ako nga pagka-istampadura. Ang gin-istapa ako gamay-gamay, wala ka labot 5 million. Dumapatay kamo Bilatsing Iloy, pang-istapa man ka mo. Nabayaran ko na pagka-istampadura ko, ano pag hindi gusto. Eto to, singilin yung magnanakaw yung mga presidente, 805 billion. Dumapatay sa pagka-istampadura sa isang tao, dumapatay sa isa ka-snatcher. Dumangimatay sa magnanakaw, bigas. Mamatay sila sa hindi na mamasahe sa bus sa jeep. Halos dumabugto ang ginawa sang diputa nga mga parak sa mga snatcher. Gusto nilang hulihin ang yung mga gabintalang sa mga puntodos nga shabu. Dumapatay sa galit kay Bugres kay Scameres daw yuta. Ang kasalanan kung putang ina nyo, wala kong kinuha sa kaban ng bayan. Wala kong niloko, putang ina nyo kung sino mako'y nagreklamo. Damayon ko Panginoon sa pagka-istampadura ko, lumuhod na ko sa kanya humingi ng tawad sa kasalanan ko. Yung may mga kasalanang malaki sa inyong Bilatsing Iloy kung bakit patay gutom ang Pilipinas, yun ang singilin nyo. Lahat na nakaupo ngayon doon dyan sa cabinet members ni BBM, dumapatay kayo sa mga maliliit na mga iskameres na katulad kung Bilatsing Iloy. Mismo nga leader nyo sa kalibutan, leader nyo sa Pilipinas.
Hindi kayo gani kamob. Mag-istapa din kayo, total makawat ang presidente, magnakaw din kayo. Ganon yon. Gaya-gaya, mana-mana na lang. Hindi kayo gani kamob bilat sa Iloy kay Romualdez, ang pinaghirapan yung atutututo, magkano na naman ang ginis-cameres ko. Piso-piso. Nadalayag ang Diyos sa bagay sa padura ko, o tigason, ano da yon? Bilat sa Iloy, 805 million, time kayo. Ilang tao nang nag-witness ka may mga pinadala nga mga bagay kay dito. Ang inyong mga politiko nga mga buisit, mayor, congresswoman, gobernador, barangay captain, councilor, bilatsing Iloy nga pagnanakaw sa barangay nyo. Hindi ka kayo kamob. Tapos bilatsing Iloy si Bugris, mga ilang tao lang naman ang aking gimbudol. Dumapatay ang mga iyo diputa gimbudol ka. Sino ka hoy gago? Ilang gibudol ko sa iyo, marami na akong pera ngayon babayaran kita, akin ng Gcash mo. Damayan ko pa ko ng Panginoon, nag-uusap ko I talk to my God every day. Every day I talk to my God. When I wake up in the morning, I spend 20 minutes. And I talk to Him and I tell Him, please guide me today not to be an iskameris. Ginaganon kong Panginoon ko, in the middle of the day, kinakausap ko rin siya, Lord, natitempt na naman ako. Na mag-iskameris ako, please send me your Holy Spirit. I talk to Jesus. Many times of the day because I need my God. Pagtulog ko naman sa gabi, sinasabihan ko sa Lord, sana magising ako sa umaga. Kasi hindi pa kaya ng mga anak ko kung ako ay matay siya. Bigyan mo pa ko ng extension tomorrow, please. Bigyan mo ko ng strength na hindi ako mang-iskameris. Gaganon ako sa Diyos. Everyday kausap ko sa Diyos, ayala. Sino ka para ako magkumpisyon sa inyo bilat sing Iloy niyo?